good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, magbabakasyon kayo ng ilang araw out of town. No? Tapos, walang maiiwan sa mga halaman nyo. Ano kaya yung pwede nyong gawin? So, ito yung ating papaliwanag ngayon para meron kayong kahit papano na mga recommendation or idea, no? Kapag alis kayo na medyo matagal. Kasi ito rin yung isa sa mga problema ko kapag aalis kami, kasi bukod sa mga halaman may mga ibon din dito na kailangan pakainin. Pero focus tayo ngayon sa plant, no? Ang pwede nyong gawin pag aalis kayo ayun, i-water tray nyo tulad nung ginawa nung ating nag-request ng video na to. Kaya lang yung pag-water tray nya, no, ay hindi sumapat, no? So ano kaya nangyari? So, winater tray nga niya, tinaasan niya yung tubig kasi nga kung ilang araw siya alis at maging enough yung tubig, no, na iwan niya. Naging problema ay hindi sa water, no, kundi nagasunog yung mga plants, no. Ano kaya yung dahilan nun? Bakit nasusunog? May mga time na mataas yung UV level, no, dito sa labas kung outdoor ka. At kung indoor ka naman, depende rin yan sa grow light mo kung gaano ka tindi yung ilaw mo, no? So pwede mo sigurong gawin, bukod sa pagdadagdag ng tubig, no, kung aalis ka talaga, kung indoor ka, medyo ilayo mo dun sa source ng light, no, yung halaman mo para hindi naman masunog. Kasi biruin mo kung hindi mo papatayin yung ilaw, diba, 24/7 nakailaw. O kung may timer ka naman, no, minsan may mga time talaga na nasusunog yung plants, lalo na kung bago pa lang yung halaman sa'yo. Pero kung matagal na, so alam mo na yung timpla nun. So pagdating naman sa outdoor, no, ay regular talaga kami nagdidilig, no, sa kadahilanan na meron kaming mga live sphagnums, no, na binubuhay rin. Dahil ang live sphagnums mas prepared nila na i-mist sila regularly, no. At saka pagka outdoor, no, iiwan mo sila sa pulsan kung talagang fully acclimated na. Kung hindi pa fully acclimated dyan, iwan mo sa bandang medyo shaded na area. So kahit na magtagal ka ng 1 or 2 araw or higit pa, hindi sila masusunog, kundi medyo matutuyo lang yung medium, which is okay naman yon. Mabubuhay yung plant, pero yung sphagnums medyo hindi tayo sigurado kung hindi naka-water tray. Kaya kung naka-water tray yan, may chance pa na okay pa mabuhay yung live sphagnums mo, no? So kung aalis ka, i-water tray mo. Tapos huwag mong munang ilagay sa full sun, no, dahil hindi mo alam yung mangyayari, no, pagka umalis ka. Bukod doon, no, pag sinecure mo sila sa, halimbawa, no, kung outdoor, no, mas maganda kung nakalagay sa mga cages, no. Gumagamit kami, kaya marami kaming cage, dahil ginagamit namin yan kapag kami nag-aalaga. Kasi may mga yung small critters na tinatawag, yung mga daga, ibon, mga bata or kapitbahay, no. Kaya kapag naka-cage sila, mas secure sila. Kahit sabihin mong kulambo lang, tapos dagang malaki, hindi susubukan ng daga na butasin yan para lang naguluhin yung halaman mo. Tamad rin minsan yung mga daga na yan, no? Pero kung naka-expose siya, lalo na kung nandun sa daanan ng mga daga, no, wala, kakainin talaga yan. Dahil kumaga free meal na sa kanila yan. Tulad nung nangyari dito, no, meron ngang mga plastic pero dito naman open. So napinuntahan ng daga, na-uproot yung ibang plants ko dyan. No, minsan naman dito sa taas, no, ina-uproot mga ibon, no. Ito hindi naman, hindi pa niya natututunan. Pero may mga ibon na mga dayo dito, like yung mga wild birds na dumadalaw para kumain ng mga carnivorous plant and grapes, no. At syempre yung mga sphagnums, ginagamit nilang nesting materials yan. So ako pinababayaan ko lang, no. Hindi naman sila talaga tinatarget nila yung mga carnivorous plant, kundi yung mga sphagnum. Kaya lang minsan hindi maiwasan na nakaka-uproot rin sila ng ibang plants. Kaya
Napaka-importante na mailagay mo sila sa secure na lalagyanan. No? Kung aalis ka, why not na ipasok mo na lang sa bahay. Hindi ka naman siguro magtatagal ng mahigit 1 linggo. Di ba? Kung kahit na umabot pa ng mahigit 1 linggo yan, kung regular na moist yung medium nila, hindi naman mamamatay yung halaman mo. No? Hindi nga lang gaganda tulad ng dati. No, pero hindi mamamatay. No, maaring maging isa rin 'yan sa senyales na mas lumaki pa sila kasi nilagay mo sila sa low lights. So ang tendency makapagpahinga sila at pagka in-outdoor mo na uli, so mas magugustuhan nila yung condition. So mas gaganda sila. Ginagawa 'yon nung mga dati na nag-aalaga. May mga kinukuhaan ako ng mga halaman dati. Nung buy and sell pa lang yung aking ginagawa sa mga plants. No, sinasabi nila, "Uy, wala kaming available halimbawa na Adelie ngayon or Angelica." No, kasi ayun yung kinukuha ko dati. Ayun pa yung mabibili dati. Wala kaming available na Adelie ngayon, Angelica, Intermedia kasi tulog pa sila. Ganun ang term ng mga matagal na nag-aalaga na may malalaking growing area. Tulog meaning hindi pa nila nilalagay sa mga full sun or sa araw na sapat para dun sa plants. Pinagpapahinga muna nila, no? Para mas maliwanagan kayo, no? Ito yung mga sinasabihin nating medyo pinagpapahinga po na natin. Yung mga plants na nandito sa shaded, no? Hindi sila ganun kaganda pero mas mabilis silang makapag-produce ng new growth, no? At malayo rin sila sa pagkasunog. Pero pansinin niyo yung kulay. Palangs yan pero tingnan nyo green. Nakita ng palangs na all green, di ba? Ang usual na palangs talaga ay mapula, pero dahil pinagpahinga natin muna yung mga palangs, mapapansin nyo puro green yan sila, pero nandiyan pa rin yung kanilang characteristic na mahaba talaga. Once na maka-establish na to ng mga plantlets na maraming traps, ilalagay na namin sila dito sa mas maaraw na lugar para magkulay na at lumaki. Pansinin nyo to, minsan ginagawa rin natin yung paglililim para dun sa mga dormant na plants, you know. So lalagay mo sa dilim yan para makapag-produce ng maraming plantlets at leaves and traps, no? At kapag naka-establish na nga sila, pwede mo na uling ilagay sa full sun para sila ay magkakulay naman. May mga halaman na talagang hindi mo maiwasan na hindi na alisin sa isang spot dahil alam mo kung gaano sila katibay. Pwede rin yun na hindi mo alisin. But make sure kung iiwan mo sila ng ilang linggo sa ganito kainit na panahon, make sure na pulsan talaga at ready na sila doon sa growing condition na yun. Sabihin, ilang months or kalahating taon na yan nandyan sa ganyang kaaraw na lugar. So, pansinin nyo to. Ito, mga 3 linggo up to a month to nasa biyahe. Pag sa biyahe, ibig sabihin nasa karton, no? Naka-box, naka-package. Ang liliit pa niyan dati nung pinadala. Tapos nung bumalik, ang papangit, syempre leggy. Leggy meaning ang hahaba nila parang toge kasi nga walang liwanag eh. Naghanap sila ng liwanag. So, nung pagdating yan, pinaso namin, kung natatandaan nyo pa sa mga naunang video natin, nilagay muna natin dyan. No? Nung naka-recover sila, pinulsa na namin. Tignan nyo kung anong naging effect sa kanila. Diba? Bihira kayo makakita ng mga ganyang halaman na ngayon na ang gaganda pero hindi nyo akalain na galing yan sa pagtulog or pagpapahinga. Kaya yung pag-alis-alis natin, may sagot rin naman talaga dun eh. Pwede mong i-low light muna. Gamitin mo yung time na yun para makapagpahinga yung plants mo. Plus pa yung trabaho na iiwan mo sa mga may iwan sa bahay nyo. Kami usually pag umaalis, naghahabiling kami sa kilala namin upang diligan to. Kaya lang minsan nangyayari, hindi naman nila alam kung paano gamitin minsan yung pandilig o kaya kakaroon ng ibang aberya. So mas maganda pa talaga na iwan mo sila doon sa lilim na kung saan secured sila doon at makapagpahinga sila. Pagdating, doon mo na uli ipulsan, no? So sa madaling salita, kapag aalis kayo, water tray nyo,
Lagay nyo muna dun sa hindi ganun kaaraw na lugar, no? At water tray lagay sa hindi ganun kaaraw na lugar, no? At make sure na regular sila nakaka-receive rin ng tubig, no? Kasi hindi mo rin masasabi kung nasa loob yan, hindi matutuyo agad-agad, no? So give them enough water kahit pa paano para pagbalik mo may babalikan ka pang mga halaman, no? Nangyayari na rin sa amin yan, kaya lang tinatanggap na lang talaga namin pagka gano'n nangyari. Yan, pagka gano'n nangyari, yan, kumbaga lesson learned. Tapos syempre manghihinayang ka, no? Pero ayun, no, at least natututo tayo kung anong gagawin natin sa susunod. So tatagyan ko pa tong video na to, medyo talagang daw nakapag-charge lobat na naman. So God bless and bye bye.